Mga karos, good morning po, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another project update sa mga ongoing project po natin. Okay, bali ngayong araw po ng Sabado mga karos, hindi tayo nakapunta kahapon kasi sa atin sa Garden Premier Project at saka yung project natin dito sa Phase 3, yung bagong project, at saka dito sa project natin sa Phase 4. Ayan, magbibigay po tayo ng update. So mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Sabado nga pala ngayon. Sahod. Payday. Opya. Dito tayo sa palengke muna, sa hardware ni Boss Daryl. Daryl, morning. Good morning po. Kailangan natin ng flat wall enamel. Yan, para po doon sa cabinet na ongoing project natin sa Phase 3 at saka dalawang latex paint. Ayan. So si client nagpasa na po sa akin ng plano para po doon sa mga pintura sa mga finishing carpentry. Yan yung pinaka pang primer niya, bukod pa doon sa binili natin kay Ma'am Melanie. Okay na tayo rito. Yan, 1935. Ayan, okay na tayo rito. Dediretso tayo ng Phase 3 project. Dito na tayo. Kuya Rigor, good morning po. Morning. Yan. Okay, bali ito nga po pala yung plano. Yan. Pero yung mga pang primer na pintura, inuna na po natin bilhin dito kay Ma'am Melanie, para kahit papano po ay may magagamit na. So yung mga ginagamit na pintura natin, isa pang duko, tapos dito naman meron naman tayong enamel. So ito yung mga binili nila client owner. Galing po to ng Wilcon. So ito, mga pintura na to, meron siyang mga naka-assign paint para dun sa mga cabinet at saka sa mga pader. Yan ang susundan ng pintor natin na si Kuya Rigor. Bali, ito nga po pala makikita niya. So itong sa TV console, ito yung combination color. Yan, ito yung ginawa natin. Tapos ito medyo bitin. Ang itsura nito medyo maliit. Ito po kasi may karagdagan pa. Yan. Tapos yung mga pader natin dito isa lime wash. Lime wash finish. Yan. Bali dito ko na lang pinagawa kay Kuya Rigor yung sa altar. Ang bilis lang naman ito, 5 minutes lang. Tapos yung konting materials doon sa Anyana, dinala namin dito para rito. Ang konting materials lang naman kailangan nito. Yun na, halos patapos na. Yun, okay na rin to. Napalitadahan na. Tapos dito naman sa taas, ang update dito. Yun o. So ito yung mga paon na materials na binili natin. Yan, makinis na yan. Lilihain na lang. Tapos mag-a-apply na tayo rito ng primer. Lacquer primer surfacer yung kailangan natin. Tapos doon sa ibang part ng pintuan naman, flat wall enamel. Siya nga pala, update. Ayan o, may aircon na. Ayan, nakapagkabit na ng aircon dito. Ayan, may aircon na tayo dyan. Tapos dito sa baba rin. Ito naman isa 2.5. Yan, 2.5 horsepower to. Tapos yung sa taas isa 1.5. Tapos naikabit na rin po yung sink at saka yung cooktop. Yan, may cover naman na to. Tapos dito sa TNB, yan, may bidet na tayo, water closet, shower set, tapos yung ano po natin dito, yung heater, yan, towel bar. Yan, meron na. Yan. Patayin na lang po natin para hindi siya nakabukas palagi. Wala pa kasing mga switches eh. So palalagyan na po natin. Tapos yung ibang mga part po ng wall, yung kulay puti, lime wash finish po yan. Yan, lime wash. Medyo matrabaho. So pag-uusapan na lang namin ni client dito yung para sa lime wash finish. Ano po yan, mahuhuli. Ang importante, so lahat ng konkreto kagaya niyan, kailangan mamasilyahan na, ma-primer na. Tapos pag na-primer na yan, ready na sa lime wash. Okay. Ito nga pala yung paano kinabit yung sa AC.
So dito magpapagapang na lang po ng linya ng water line papunta po rito sa garden. Tapos ito yung sa copper tube niya, naitago ng bahagya rito, pero dito kailangan talaga naka-expose siya. Tapos dito na lang po nilagay yung pinaka-condenser niya. Yan na. Tara. Siya nga po pala, magandang araw nga po pala sa mga client owner namin. Yan, good morning. Okay, nandito naman tayo sa bagong project. Tambak na kami ng mga pamorma rito para sa susunod na project po to. Ayan o. Yan, sa mga susunod na araw, i-clearing natin to. Kahakutin na natin. Kambati tayo. Poy, morning Poy. Morning. Pinapaluwag na po ni Epo ito kasi schedule tayo rito para sa water line and sa floor drain. Assignment natin dito, plastering. Rick, morning Rick. Morning. Yes, Sandy, morning po. Good morning. Richard. Yan, wall plaster. So papakita ko po muna yung mga gamit dito. Yun o. Yan, napakadami. Yan, dami tayong gamit. Itong gutter na to, ito yung nabili natin na una na nagkamali po ng ng bend po yung doon sa napagbilhan natin. So sabi ko naman sa vlog, hindi po to masasayang kasi ganito po yung mga sukat na ikinakabit po namin dito sa harapan ng bahay. Pagka gumawa kami rito ng roofing framing, tapos naglagay kami ng fascia senepa, or tapos yung mga rafter natin, then inside gutter, ito po talaga yung sukat na yun. Yun nga lang, magkukulang pa to kasi 3 piraso lang. Yung diskarte namin dito para mapaluwag namin, bali inuna na natin yung mga plastering dito. Yan, tapos pagka natapos yung plastering, ito na muna yung magiging stock file. Yan, para makaano tayo rito, makaluwag at makagawa. Wala pa tayong kisame rito, medyo hindi pa tapos yung sa hagdanan. Ceiling framing, medyo madami pang gagawin. Tapos PVC panel natin, nandito na. Tiles, nandito na. Yan, sa tiles po pala, alalay na lang, pero halos lahat po ng materialis ng tiles, ito na yon. Ang kulang na lang itong deco stone. So itong deco stone, may kulang pa po sa atin. Bali pipikapin ko na lang po yan kapag okay na. Tapos mga Physem boards, yan, nandito naman yung iba. Yan na. Yan, bali ito yung update dito sa mga susunod na araw po. Sabado ngayon, baka by Monday, yan, magpapaano na tayo rito, water line and floor drain. Tapos gravel bedding, then magpapabakal tayo rito, then buhos. So yung drainage nito sa harapan ng bayan na trench drainage nandito po banda. Yan, tapos ito sementado. Simula doon sementado na po yan hanggang dito. Tapos yung 3 poste natin na makikita sa harapan ng bahay, ayan, mga naka-deco stone po yan. Ayan po yung pinagtutulungan nila rito, yung wall plaster natin. Medyo mahaba-habang plastering po ito. Inside and outside. Tapos kasama na yung mga biga at saka yung poste. Kasama na yan. Yan, pagkatapos natin dito, yung pupuntahan naman natin is yung project natin sa phase 4. And check natin doon yung mga pinagagawa natin regarding sa finishing carpentry. Napakalaking katiparan pa rin talaga na meron kang electric e-bike na kagaya nito. Kanina pa ako pabalik-balik sa phase 3, punta ng hardware. Yan. Sa mahal ng gasolina ngayon, at least kahit papano nakaka-menos tayo. May mga pagkakataon talaga na kailangan gamitin yung mga sasakyan kasi talagang kailangan. Pero sa ngayon, ito, e-bike muna tayo. Sino sa inyo yung naka-experience kahapon na napakaganda po ng weather, hindi mainit, tapos nung hapon ng paggabi naman sobrang lamig? Nakakapagtaka nga kasi 'di ba summer na ngayon, pero yung pakiramdam na yun yung parang December or January, ang lamig. Dito na tayo sa phase 4, update tayo rito. Bali mga karaos, nandito na po tayo sa phase 4 project, block 24 po ito. Good morning po kila client owner.
So ito yung finishing project na ginagawa natin dito. Bali ang assignment natin dito is finishing carpentry. Siya nga pala mga karos, bago ako mag-umpisang mag-update dito, nababasa na naman po natin na may mga ilan sa mga nagko-comment na hinahanap si Kuya Philip. Okay, ulitin ko lang po mga karos, yung paghahanap niyo po sa tao, ulitin ko lang, kapag maayos at maganda po yung pag-alis dito, wala naging problema, sinasabi kagad po natin or mini-mention natin sa vlog. So sa mga naghahanap, ito yung sagot. Nandun po siya sa bahay nila. Yung maayos po siya, hindi lang po natin alam kung may bago siyang pinapasokan na trabaho or wala. So ayun po. Pero yung malalaman nyo dito mismo sa vlog na kung bakit siya nawala, tapos hindi maganda kung bakit natin siya inalis or bakit siya nawala or natanggal dito, yun ang hindi natin pwedeng sabihin. Yan, inuulit po namin. So kapakanan po natin at respeto yung dati nating kasama. So ayaw natin siyang mapahiya. So please, sa mga nagko-comment, paki-intinding maigi na hindi na po natin pwedeng sabihin kung bakit nawala yung tao. Pero kung hinahanap nyo kung nasaan, kung yan ang tanong nyo, nandun po sa pabahay. Nandun siya sa pabahay, sa may barangay Paradahan, doon po sila nakatira. Yung pinuntahan namin dati nila, Master Batang. Pero yung dahilan kung bakit, so irespeto na lang po natin yung tao. Bigyan natin sila ng space. So wag natin pong sabihin dito kasi kasisira rin po nila yon. Okay, di ba? Doon naman sa mga makukulit talaga na inaalam talaga kung bakit talaga nawala, eh wag niyo na pong pilitin na banggitin natin dito. 'Di ba? Gusto niyo ba pagka nangyari sa inyo 'yon, mai-mention pa natin dito sa vlog. So hindi naman dapat, 'di ba? So sana maunawaan niyo, 'di ba? Okay, alam niyo naman po kung bakit pag nawawala ang empleyado, tao sa isang kumpanya, sa isang trabaho, minsan yan nag-abroad, minsan lumipat ng trabaho, or minsan may mga nagawa na hindi dapat nilang gagawin sa isang trabaho. Diba? Yan. Okay, update tayo rito. Dito si Master Jojo. Good morning. Morning. Ayan, sinusukatan na ni Master Jojo yung TV console dito. Dito po sa first room, ito po yung cabinet na pinagawa natin kay Master Jojo. So bago siya gumawa rito, meron po kayong makikitang space dito. Medyo nakapalubog yun. Doon po natin ipinasok po tong cabinet. So nangyari yon kasi dati siyang TNB rito, kaya nag-iwan siya ng konting gap. Tapos yan, makikita nyong white wall. So nakamasilya na po yan at saka naka-primer na. So bago po nilagay ni Master Jojo to, mas minabuti na minasilyahan muna at naka-primer. So dito dumuti dati si Mot nung Monday yata yan. Yan o, yung cabinet. So ang mangyayari rito, may dalawang open shelves. Tapos dito sa taas may hanger rod. May hanger rod din sa baba. Yan. Dapat ang setup nito pa L-type. Ngayon pag pa L-type yan, sobrang sikip na. Ito na lang yung parang magagamit. So sabi namin kay client, mas maigi na ganito na lang. So nagbigay naman po siya sa amin ng basbas na kung sakaling ano yung better, dun tayo. Kasi yan, matatakpan na yan yung butas. Dito naman sa parang pinaka-master's bed niya, medyo malaki rito yung closet. Tapos ito po yung design. Sa ibabaw, magkakaroon pa po yan. Yan ang ina-assemble ni Master Jojo ngayon. Ayun. Tapos yung pintuan dito, ideal na pinto rito, isagawa na lang po sa aluminum sliding. So sliding na lang siya. So ito yung drawer. Yung drawer. May drawer din dito. So 4 na drawer to. Sa baba, 2 sa baba, 2 sa taas. Tapos ito dapat may hati sa gitna. Kaso nga na sobrang liit na. Kaya open na lang po siya. May mga pinapasang plano sa atin sila client owner. Pero syempre yung actual na sukat kasi, yun ang hindi po nila nakikita. So sabi naman nila kung ano yung pinaka maigi at mabuti, yun ang gagawin. So hindi na siya swing door kasi maglalagay pa ng bed frame dito. Kapag ka nangyari yun, hindi masyado mabubuksan yung pintuan. So ito isa sliding door na gawa po sa sa glass and aluminum. Tapos dito magkakaroon ng hanger rod, then hanger rod dito. Yan ay inaasikaso ni Master Jojo dito. Yan. Tapos TV console na. May ilang plywood pa naman, mga 4. Kung magkukulang man siguro 3 peraso.
Mga tatlo, dalawa. Yan, gagawin niya na rito yung abang para sa, ayan, may linya na nga pala para sa internet. Tapos may live wire na tayo dyan para sa switches, at saka pailaw natin and outlet. Yan ang sinusundan naman na guide dito ni Master Jojo. Meron naman tayo rito. Ayun na. So ito yung TV console. May apat siya na cabinet. Apat na pinto sa cabinet. Bali nakahang yan. Tapos may wall-fluted panel sa magkabilang gilid din. Naka-UV board. Then may wall lamp sa magkabilang gilid. Okay. Yan yung update natin dito. Ang lamig ng weather natin. Bali, ang pupuntahan ko na lang po is yun sa Tansa Garden Premier Project. Hindi ho tayo nakadaan doon kahapon din. Yan na. Tapos mamaya gagawin natin yung payroll. Tara. Bali mga karos, nandito tayo sa Gentry. Yan, dala-dala natin si Mulong. Bibilin ko po yung PVC planks para sa gagamitin natin sa ongoing project sa Phase 3. Tapos mamimili na rin po tayo ng mga materyales po para po doon sa mga design sa wall cladding sa interior. After ko rito sa Mighty Star naman po tayo pupunta. Yan, magtatanghali na po. Feeling ko abutin na ako na hanggang break time dito. Check pa ba, boss? Okay na. Sige. Ito nga pala yung binili natin dito. Solid planks, bali 11,200 pesos. Yan, 16 pieces. Okay, pagtabihan ko boss ha. Hindi kaya tumama ulo ko dyan. Kaya, sige okay lang. Iiwas na lang po ako. Kung yun ang mas maganda. Baka matupit to eh. Sige ha. Yan na. Yeah. Yan na. Okay na tayo rito. Bali, shoutout nga pala kay Sir. Meron ako nakakwentuhan dito na taga Buena Vista Gentry. Yan na. Shoutout po. Maraming salamat sa pagbati. Ang susunod po nating pupuntahan ay dito sa Mighty Star Hardware. Ayan, bibili po tayo ng mga kindray. Bali, yung kindray na yun ay gagamitin natin pang wall accent. Dati, nung hindi pa na-invento yung wall-fluted panel, yun po yung ginagamit na pang wall accent. Yung mga kahoy para magsisilbi siyang decoration sa mga cladding. Yun ang bibilhin natin. Nabutan na tayo ng tanghali. Bali, yung hardware naman sa Mighty Star, hindi naman sila nagsasara. Tumatanggap po sila ng customer. Yan, naisip ko dumaan mo na rito sa Robinson kasi galing doon sa UTAP. Yan, pagtawid lang Robinson na. Ito kasi yung ating camera. Bali, itong LED and camera natin sa rear at saka dito sa front. Ano lang po siya, yun lang ang available niya. Wala po siyang SD card. So bibilan po natin siya ng SD card para nagre-record na. O, diba? So, nahin muna natin to. Importante rin po sa atin yan eh. Tara. Kahit tanghali, napaka-busy ng hardware nito. Hindi sila nagbe-break. Yan. Okay, bali, ito na nga po pala yung mga materyales na binili natin dito. So, meron tayong rito 1x4 at meron tayong 1x3. Yan na, dati, ito yung madalas na makikita nyo sa pader kapag makakita kayo ng mga design sa mga pader sa bahay, sa loob. So ito po yun. Madalas nakikita rin to sa mga bahay sa Amerika, sa labas naman ng bahay. So yung nauso na yung mga wall-fluted panel, hindi na kailangan ito. Yan, bali pagka in-install natin to, puro pa vertical lang naman. So ang presyo niyan, nasa 8,720, 10 1x4, 15 1x3, at 10 no more nail. Yan, kailangan natin ng no more nail syempre. Okay, bali kung may bibilhin man pa rito, Tox and screw o kaya pa ako. Yan, diretso na natin sa phase 3 yan. Tara. Hey Ward. Shout out. Shout out kay Hey Ward. Shout out nga rin pala doon sa Robinson. Nagpunta ako doon sa may banda sa food court, tumahan ako. May nakakilala sa atin. Ayan. Boom! Ayan. Yun, ito yung dinahan natin dito. Pare, ito na yung pare. Ano ba ito pare? May anong nito? May libre na uli yan kay ma'am. Libre na uli ito.
Talagang ganda talaga magpagawa kay Master Batang. Daming freebies. Okay po. Sa gate, para maganda. Hindi sa gate to. Sa bakal. Sa sliding door. Sliding door na ginawa ni Adonis. Ano ba tawag dito pare? Basta ito. Durable lock. Durable lock. Ito yung nilalagay sa sliding door ng mga aluminum. Malaman talaga yan doon. Okay. Pare, salamat ah. Ano ba project natin? Ano yan? Kagaya ng ano, pandesal. Kaya pa nakita ako, nagtataka ako, bakit parang aluminum ano to? Bakal eh. Oh, Bakal at saka fiber. oo. Nilagay lang ng pintuan. Pati pala pag ano stock room ng pandesal gumagawa ka, ano? Okay, pre, ano na ako? Okay, thank you dito. Yan, nakalibre na naman sila, ma'am. Yan ah. Lagayan pala ng pera yun, no? Akalain mo. Pre, una na ako. Okay. Ayan. Ikakabit to sa Monday. Tara. Nandito na po tayo. Ito yung mga karagdagang materyales for finishing. Yung nakikita nyo hawak ni Kuya Rigor, yun po yung ilalagay rito. Dapat to yung tubular WPC. Ang syempre pagka tayo ang gumagawa, ang nasusunod naman dito sa mga materyales yung may-ari. Yun nga lang, hindi naman natin sila pinababayaan na pumili lang ng basta-basta. Nagsasuggest din tayo. Pero syempre, ang mayor dito is yung may-ari talaga. Whether na kahit na anong sinuggest natin, kung gusto niya yung isang bagay na yun, yun talaga ang ilalagay natin. Ito, nabanggit ko dati sa mga previous vlog ko nung ginagawa namin tong bahay na to. Bali, ang gusto niya talaga rito, yung tubular WPC panel. Yun nga lang, hindi yung kasing tibay nito. So, mas nagano po siya, nagbago siya ng isip. Kaya, ito na po yung napili niya. So, pag tiningnan nyo tong panel na to, meron siyang dalawang design sa likod at saka sa harap. Yung napili niya, yung kadalasang hindi namin kinakabit sa harapan ng bahay. So yun po yung makikita niya sa mga susunod na vlog. Tapos ito naman, ito yung magiging design sa likod ng TNB. At yung isang kahoy naman makikita natin pag akyat po ng hagdanan. Yan. Yan. Yung mga materyales dito. Opya. Yan, syempre nagpapatay tayo ng ilaw kung wala namang workers na gumagawa rito para makamenos tayo ng kuryente. Tapos ito po yun. Ito yung makikita natin sa harapan ng bahay. Tapos yung medyo makapal na kahoy, yun yung makikita natin sa kalahati nito pababa. Tapos dito naman yung mas manipis na kahoy na ibababa nila, yun ang makikita natin dito sa kalahati ng bahay pataas. Pero mas malalaki po yung yung pagitan. Dito kasi medyo mas masinsin yung pagitan dito. Tingnan natin kung magkakasya na yung binili ko o kinakailangan ko pang bumili pa. Pero yun nga, nakita nyo naman yung presyo. Matrabaho din po yan, yung ganyang klaseng disenyo. Pagka natapos. Ayan. So ito yung binili natin. 3 hanggang 4 ang magkakasya sa isang panel. Tapos yung kaputol niya, yun na yung ilalagay doon sa dulo. Mainit to. Mainit yung weather pero mahangin. Ayan, bali yung weather natin ngayon, inaasahan natin na mainit sa balat pero malamig. Tapos mahangin pa. May himala. May himala ngayon at malamig ang panahon. Yan, mabigat ha. Kuya, huwag niyong persahin, kuya. Sige. Baba ka na, Poy. Baba ka na. Yan. Teka lang ha, isasara ko na to. Yan, piya. Yan, okay na po. Ito po yung update natin dito sa project natin sa phase 3. Yan yung mga kukompleto sa mga finishing materials. Bali mga karos, kakatapos na natin gumawa ng payroll. Yan, Saturday ngayon. Yan, gagamitin pa rin ulit natin tong e-bike natin papunta na sa Garden Premier Project. Yan, hindi tayo nakapag-update na kahapon. Tara! Okay, nandito na po tayo. Magandang araw nga pala sa client owner natin dito. Magandang hapon. Yun. Okay, ito yung ating huling update ngayong araw po ng Sabado sa mga ongoing project natin. Ayan o.
So, bati mo na. Ang nandito ngayon si Rusty. Rusty, good afternoon. Good afternoon. Yun pala oh. Ito na nga pala ginagawa nila Rusty rito. Ayun may grills na tayo. Bali ang discarding ginawa natin dito, pinakain natin yung tubular na 2x2 sa poste. Tapos after nun, naglagay tayo ng mga vertical na 1x1 tubulars. You know, yan yung gusto nila client. Yan yung design na gusto. Kaya may similarity siya dito sa may harapan ng bahay. Yan. Bali dito rin, ganyan din po yung gagawin. Tapos kung mapapansin nyo, yung mga bakal sobrang didikit niya. Yan, masyado siya madikit na makakapasok lang po yung yung baby roller kapag nagpintura tayo. Kuya Boy, good afternoon po, Kuya Boy. Ay, may nag-iingay doon si Adonis. Tapos kahapon, pinalagyan ko na po ng cover yung ating mga window. Yan, may cover na po lahat yan. Good afternoon, Don. Good afternoon. So ito na pala yung naasikaso ni Adonis. Sige Don, hindi na rin naman ako magtatagal eh. Nag-update lang ako. Saan mo ilalagay? Sige. Okay, sige. Hindi ko na sila abalahin dito kasi mamaya magpapasahod na ako. Ayun yung mga natin, pinalagyan na po natin lahat ng cover. Ayan na. Tuloy-tuloy na po to. Tapos kapag mapatapos ko yung mga preparasyon po rito at malagyan natin ng mga kornisa at saka mga preparasyon, papakabit na po natin yung aircon dito. Yung papalagay na po kagad natin para ma-set up na. Tapos dito yung sa finishing carpentry, magdi-deliver na ako ng mga plywood dito. Yan para naman sa TV console. So ang finishing carpentry natin, 2 TV console, bar counter, at saka itong ating walk-in closet. Yan yung walk-in closet natin dito. Yan. Yan, medyo nakasegregate naman yung mga gamit. Yan, paunti-unti. Yan, magbabawas na tayo rito. Bali, tatapusin ko lang muna yung Anyana Bel Air East project natin. Pag natapos natin yan, ito naman na yung matututukan natin. Bali, mga karawas, isa to sa pinaka malaking naging project natin. Kung ikukumpara natin sa Riego de Dios project, mas matrabaho po dito kumpara dun. Yan, matagal ko na laging pinaliliwanag na mas matrabaho po yung project natin dito kumpara po doon. Yun nga lang, meron pa kasing mga hindi kasama sa ibang detalye ng area rito ang hindi pa namin gagawin. Sample na natin dito yung para sa tiles ng floor area rito sa garahe, sa porch, at saka yung dito sa may corner area. Ang balak nila client dito, iiwanan lang po namin to ng lupa. Magpapa-landscape po sila. Yan, napakarami pa pong gagawin dito. Gate and grills na lang. Tapos yung trench drainage natin. Then itutuloy natin yung installation ng tiles ng TNB. Pati dun po sa kitchen. At saka dito sa indoor and outdoor kitchen natin. So yan pa yung mga gagawin pa po dyan. Tapos overall paint na po tayo. Tapos ilan pa sa mga maliliit na detalye ang hindi pa naikakabit is yung mga switches and outlet. At saka yung yung mga kornisa. Yan pa yung mga hindi nakakabit. At saka yung iba pang mga ilaw. Ayan mga karos, medyo medyo malaki yung project natin dito. So sana naman hindi po tayo magkulang dito. Di bali nang tayo po is
medyo mawalan tayo, basta lahat ng tao makasahod. Yun po yung importante. So sa atin naman, yun naman yung pinaka-importante. Hindi po lahat kasi ng mga project ay panalo. Meron pong hindi naman totally nalulugi o nag-aabono. Meron pong sapat lang at walang kinikita, at meron naman pong kumikita din naman. Pero weather lang po talaga. May mga pagkakataon po kasi sa project na maganda yung kikitain mo, meron naman pong break even lang, pero meron naman po yung talagang lugi ka. Hindi naman dumadating sa point na talaga nag-abono, pero yung lugi talaga, yung parang lahat ng sumikapan mo, pinagtrabahuhan mo araw-araw hanggang sa matapos, as in wala ka talagang kinita. May mga ganun po. Kaya wag po nating iisipin na lahat na nangongontrata po ay maganda. So lang din po yan, napapanahon din, 'di ba? So eto, papirol na tayo mamaya. Hanggang dito na lang po muna yung vlog. Ras, pwede na ipagpatuloy. Ayan na. Let's go mga karos, uwihan na po. Hindi ko nga rin po pala nabanggit, meron pa po tayong doon. Meron pa po tayong window grills. So lahat ng bintana, pati yung sliding door. So dalawang sliding door at saka mga windows. So nabanggit ko kanina na maaaring mag-break even lang tayo rito sa pangongontrata sa ongoing project natin sa garden. Una, tumataas na yung gasolina. Pangalawa, unting-unti na rin tumataas yung mga presyo ng mga materyales. Siyempre, nung kinontrata natin to, hindi naman po ganun ang kasalukuyan na nangyayari. Wala naman pong gera. Kaya ito, laban lang. Ganun talaga sa pangongontrata. Hindi lahat ay maganda. Siyempre, ang pinakamagandang diskarte kung malalaman natin na magkakagera ay bilhin na po lahat ng bilhin, lahat ng materyales hanggang sa matapos. Pero siyempre, ang magiging problema natin, saan naman natin po ilalagay? Sa sobrang dami. Yung iba po kasing mga materyales dyan ay hindi pa po natin nabibili pa. So may panahon na panalo tayo, meron din panahon na talo. Pero kung matalo man tayo, hindi naman totally talagang nag-abono. Yung salitang talo, yung as in na nagsumikap ka simula araw-araw, umpisa hanggang matapos, pero halos wala kang nakuha kahit magkano. Ang mahalaga mga karohas ay may trabaho tayo, may project tayo. At saka syempre yung mahalaga, yung mga tao na kasama natin dito ay napapasahod po natin ng walang labis at walang kulang. May labis man, yun yung bonus, di ba? So, see you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Let's go! Tara!